Bumungad ang sariwang amoy ng kape at bagong lutong pandesal sa kusina. Sinalubong ang payapang umaga. Nakasandal si Maria sa pinto, pinagmamasdan ang 5 taong gulang na si Leo, na abala sa pagguhit ng makukulay na larawan sa sahig. Ang kanyang pamangkin, ang anak ng kanyang kapatid na nasa ibang bansa, ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang maliliit na kamay ni Leo, na pinahira ng krayola, ay tila bumubuo ng isang universo sa malaking papel. "Tita, tingnan mo! Isang spaceship!" Kumislap ang mga mata ni Leo. Itinaas ang ginuhit na bilog na may mga pakpak. Lumapit si Maria. Lumuhod para pantayan ang taas ng bata. "Wow, ang ganda! Saan tayo pupunta dyan, Leo?" Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo, ngunit may bahid ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. "Sa buwan! Ikaw, si Lola, si Lolo at ako!" Ngumiti si Maria. "Talaga? Naku, kailangan natin ng maraming pagkain sa biyahe." Tumawa si Leo. Ang tunog ay musika sa tainga ni Maria. Ngunit sa likod ng tawanan, isang anino ng nakaraan ang bumulong sa kanyang isip. Naalala niya ang bigat ng pag-iisa, ang lamig ng gabing iniwan siya. Ang mga salita ng kanyang dating kasintahan, malinaw pa rin sa kanyang pandinig, parang isang sirang plaka. "Hindi ko kayang dalhin ang problema mo, Maria." Ang bawat salita ay isang talim na tumusok sa kanyang puso, nag-iwan ng sugat na hindi pa ganap na naghihilom. "Maria, may tawag ka, si Daniel!" Tinawag siya ng kanyang ina mula sa sala. Tumayo si Maria, ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang kumupas. Si Daniel, ang kanyang masigasig na manliligaw. Gwapo, magalang at tila walang kapintasan. Marami nagsasabing perpekto siya. Ang kanyang tinig ay malambing. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga sa tuwing tumitingin sa kanya. Ngunit ang bawat papuri, bawat matamis na salita, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Ang ganda ng panlabas ay madalas na nagtatago ng kahinaan sa loob. "Kamusta, Daniel?" Ang kanyang tinig ay kalmado, walang emosyon. "Maria, magandang umaga. Gising ka na ba?" "Naku, sorry kung naistorbo kita. Gusto ko lang marinig ang boses mo." Ang boses ni Daniel sa kabilang linya ay masigla, puno ng kagalakan. "Gising na ako. Maaga pa lang, Daniel." "Alam ko, pero hindi ko mapigilan eh. Gusto kitang makita ngayon. May pupuntahan ka ba?" Napabuntong hininga si Maria. "Bakit? May mahalaga ka bang sasabihin?" Oo eh. Gusto sana kitang layain. Pwede ba, lunch? Marami akong gustong ikwento sa iyo eh." Ang pagiging masigasig ni Daniel ay nakakatuwa. Ngunit sa puso ni Maria, may bumubulong na pagdududa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa magandang panahon, kundi sa hamon at responsibilidad. Kaya ba niyang tanggapin ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay, kahit ang pinakamadilim? "Sige, saan mo gusto kumain?" Kahit saan, Maria. Basta kasama ka, susunduin kita ng 12:00. Sige na, mag-ayos ka na, exciting to." Narinig ni Maria ang pagputol ng tawag. Napaismid siya. Exciting? Para sa kanya, ang buhay ay hindi isang laro. Ang pag-ibig, hindi isang pabitin na kailangang subukin sa pamamagitan ng matatamis sa salita lamang. Ang pag-ibig ay dapat tumayo sa gitna ng unos, hindi lamang sa ilalim ng asul na langit. Bumalik siya kay Leo na ngayoy abala sa pagguhit ng mga bituin. Isang panganib na idea ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Parang isang buto na sumisibol sa tuyong lupa. Isang idea na maglalantad sa tunay na kulay ni Daniel. "Leo," bulong niya, hinaplos ang buhok ng bata. "Gusto mo bang maging bahagi ng isang malaking adventure kasama si tita?" Tumingin si Leo, ang kanyang mga mata ay kasing inosente ng isang bagong silang. "Adventure? Parang sa libro, tita?" Ngumiti si Maria. Ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oo, parang sa libro. Isang adventure kung saan ikaw ang aking munting bayani. Tayong dalawa lang makakaalam nito." Ang plano ay simple, ngunit mapanganib.
Magpapanggap siya na may anak at ito'y si Leo. Kung handa si Daniel na tanggapin ang isang sitwasyong hindi ideal, isang sitwasyong sumisimbolo sa mga hamon ng buhay, doon niya malalaman ang lalim na pagmamahal nito. Ang pagdududa sa kanyang puso ay kailangan ng kasagutan. Kailangan niyang malaman kung ang pagmamahal na ipinapakita ni Daniel ay matibay at totoo. O kung ito ay isa lamang panandaliang pagnanasa na mawawala sa unang pagsubok. Tita, anong gagawin natin? Maglalaro tayo ng isang sikretong laro, Leo. Isang laro na magpapakita kung gaano kalaki ang puso ni Kuya Daniel. Ang kanyang desisyon ay matatag. Ang kanyang puso na minsan nang nabasag ay hindi napapayag na masaktan muli. Ang pagsubok na ito ay hindi lamang para kay Daniel, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang kapalaran ng kanilang pag-ibig ay nakasalalay sa isang lihim na pagpapanggap. Ang hapunan ay nagiiwan ng malambing na liwanag sa parke. Ang mga bata tulad ni Leo ay nagtatakbuhan. Ang kanilang tawanan ay kumakalat sa hangin. Nakaupo si Maria sa isang bangko. Pinagmamasdan si Leo na abala sa paghabol sa isang paru-paro. Ang kanyang mga mata ay sumisikat sa kaligayahan. Sa tabi niya, si Daniel ay nakatingin din kay Leo. Ang isang ngiti ay nakaukit sa kanyang labi. Ang hangin ay sariwa. Ngunit sa loob ni Maria, isang bagyo ang namumuo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang paalala ng kanyang planong gawin. Ang saya niya, no? Nilingon ni Maria si Daniel. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa kanyang kandungan. Oo. Madalas siyang ganyan kapag nasa labas. Ang sarap tingnan, parang walang iniisip. Gusto ko rin ng ganyan kasaya. Bakit? Hindi ka ba masaya? Masaya ako ngayon, lalo na't kasama kita. Naramdaman ni Maria ang paglalamig ng kanyang palad. Kailangan niya itong gawin. Ngayon na, walang atrasan. Daniel, simula ni Maria ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inayos niya ang kanyang upo. Tiningnan si Leo na ngayon nakaupo na sa damuhan. Abala sa isang maliit na bulaklak. May gusto akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong sabihin pero mahirap eh. Kumunot ang no ni Daniel. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ano yun, Maria? Tungkol ba sa atin? May problema ba? Hindi. Hindi sa atin. Sa akin. Bumuntong hininga si Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin kay Leo. Tungkol kay Leo. Lalong kumunot ang no ni Daniel. Tungkol kay Leo? May sakit ba siya? Bakit? Anong nangyari? Hindi. Wala siyang sakit. Huminga ng malalim si Maria. Pinilit na patatagin ang kanyang boses. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Ngayon niya malalaman kung gaano katibay ang pagmamahal ni Daniel. Si Leo. Anak ko siya. Anak ko siya, Daniel. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang malalayong tawanan ng mga bata. Nakita ni Maria ang gulat sa mukha ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang kulay ay namutla. Anak mo? Ang boses ni Daniel ay halos pabulong. Hindi makapaniwala. Paano? Akala ko pamangkin mo siya. Alam ko. Yun ang sinabi ko sa lahat. Yun ang alam ng lahat, pero hindi yun ang totoo. Pinilit ni Maria na salubungin ang tingin ni Daniel. Kahit na ang bawat tingin nito ay parang nagsusunog sa kanyang kaluluwa. Nangyari yun bago tayo magkakilala. Matagal na. Wala na ang ama niya. Iniwan niya kami. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang malalim na paghinga. Napakagat si Daniel sa kanyang labi. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Leo na ngayoy tumatakbo ulit. Ang kanyang ekspresyon ay halo-halo. Pagkalito, pagkabigla, at isang bagay na hindi maintindihan ni Maria. Kaya pala palagi mo siyang kasama. Oo, simula pa lang, ako na nag-aalaga sa kanya. Walang ibang nakakaalam nito maliban sa akin at sa pamilya ko. Ngayon, ikaw na rin.
Napakuyom si Daniel ng kanyang kamao. Pagkatapos ay dahan-dahan itong niluwagan. Tumayo siya, naglakad patungo kay Leo, na ngayon nakatingin sa kanila. Lumuhod si Daniel sa harap ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Leo. Hi Leo, anong ginagawa mo? Naghahabol ng paru-paro, Kuya Daniel. Ang tinig ni Leo ay masigla, walang bahid ng pagdududa. Nako, ang galing. Nahuli mo ba? Umiling si Leo. Hindi po, mabilis po eh. Ngumiti si Daniel. Ang ngiting yun ay tila nagbigay ng kulay sa kanyang namutlang muka. Tiningnan niya si Maria, isang malalim na tingin na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Leo. Leo, gusto mo ba ng ice cream? Kumislap ang mga mata ni Leo. Opo, gusto ko po ng chocolate. Sige tara, Kuya Daniel ang bibili ha. Gusto mo ba ng chocolate, Maria? Hindi. Ikaw na lang ang bumili. Dito na lang kami. Tumayo si Daniel. Naglakad siya pabalik kay Maria. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi mahalaga. Napakurap si Maria. Ang alin? Ang sinabi ko? Oo. Ang lahat ng iyon hindi mahalaga. Kung mahal kita, tatanggapin ko ang lahat ng bahagi ng buhay mo, pati na rin ang anak mo. Isang malaking bato ang tila inalis sa dibdib ni Maria. Ang mga salitang yun. Yun ang inaasahan niya, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig niya ito ng ganito kabilis. Talaga? Hindi ka ba nagulat? Nagalit? Nagulat, oo. Nagalit? Hindi. Bakit ako magagalit? Bahagi ka ng buhay ko. Bahagi kayo ng buhay ko. Kung mayroon kang anak, kung ito ang nakaraan mo, handa akong tanggapin yan. Handa akong maging ama niya. Naramdaman ni Maria ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Ang pagsubok na inakala niyang magiging hudyat ng pagtatapos ng kanilang relasyon ay tila nagpapatibay pa rito. Seryoso ka, Daniel? Kailan ba ako hindi naging seryoso sa iyo, Maria? Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ko hahayaan ang nakaraan mo ang maging hadlang sa kinabukasan natin. Lalo na kung may isang inosenteng bata na kasama. Si Leo. Ang saya niya kasama. Hindi ko siya titingnan na iba. Hindi siya magiging pabigat. Siya ay isang biyaya. Napakagat si Maria sa kanyang labi. Pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang mga salita ni Daniel ay tila bumubura sa lahat ng sakit na naramdaman niya noon. Ang lahat ng pagdududa ay unti-unting nawawala. Kahit na hindi ako perpekto, kahit na may anak ako na walang ama. Wala namang perpekto, Maria. Walang taong ganun. Ang mahalaga ay ang pagmamahal. At alam ko mahal kita. Mahal na mahal. Kung tatanggapin mo ako, tatanggapin ko kayong dalawa. Hindi ka nag-iisa. Hindi na kayong mag-iisa ni Leo. Lumapit si Daniel, hinawakan ang kamay ni Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hayaan mo akong maging bahagi ng buhay niyong dalawa. Hayaan mo akong patunayan sa iyo. Nakarapat dapat ako sa tiwala mo at sa pagmamahal mo. Ang mga salitang yun ay tumagos sa puso ni Maria. Ang bigat na nararamdaman niya sa loob ng maraming linggo ay tila naglaho sa isang iglap. Isang bagong pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ang pagsubok ay lumabas na matagumpay. Ang kanyang plano ay nagbunga ng isang hindi inaasahang kagalakan. Salamat, Daniel. Salamat ha. Ito lang ang nasabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Wala yun, Maria. Tara, bili na tayo ng ice cream para kay Leo. At para sa'yo na rin. Ang ganda ng ngiti mo ngayon. Hindi ko pa nakikita ang ganyang ngiti sa'yo. Huwag ka na mag-alala, okay? Magiging maayos ang lahat. Tayong tatlo. Naglakad sila patungo sa ice cream stand. Si Daniel ay nakahawak sa kamay ni Leo. At ang isa pa niyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Maria. Sa mga sandaling yun, naramdaman ni Maria ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang kaniyang pagdududa ay napalitan ng isang matinding pag-asa. Si Daniel ay tila ang sagot sa kaniyang mga panalangin. Lumipas ang mga linggo.
Ang pagtanggap ni Daniel kay Leo ay hindi isang panandaliang pagpapakitang gilas lamang. Ito ay naging isang pang-araw-araw na katotohanan. Araw-araw, nakikita ni Maria kung paano lumalapit ang loob ni Daniel kay Leo. Leo, tingnan mo, isang eroplano. Narinig ni Maria ang boses ni Daniel mula sa sala. Lumabas siya mula sa kusina. Nakita niya si Daniel na buhat-buhat pa si Leo. Itinuturo ang isang maliit na laroang eroplano na lumilipad sa ere. Ang mga mata ni Leo ay kumikinang sa tuwa. Wow! Ang galing, Kuya Daniel! Kaya mo bang paliparin ulit? Oo naman. Pero kailangan natin ng hangin. Humanda ka ha. 1, 2, 3. Tumakbo si Daniel sa sala, buhat-buhat si Leo. Ang laroang eroplano ay lumipad sa ere. Ang tawanan ni Leo ay pumuno sa bahay. Pinagmamasdan sila ni Maria, isang ngiti ang unti-unting sumasayaw sa kanyang labi. Hindi niya akalain na makikita niya ganitong eksena. Isang hapon, inihahatid ni Daniel si Leo sa school. Si Maria ay nakaupo sa passenger seat. Pinagmamasdan ng dalawa. Leo, anong natutunan mo ngayon? Tungkol po sa mga hayop. Si teacher, nagpakita ng larawan ng leon. Leon? Naku, matapang yan, parang ikaw. Talaga po, matapang din po ako? Oo naman, ikaw ang pinakamatapang na bata na kilala ko. Narinig ni Maria ang pagtawa ni Leo. Ang pagiging malambing ni Daniel kay Leo ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Ang bawat salita, bawat haplos ay puno ng sinseridad. Daniel, simula ni Maria. Salamat ha. Para saan? Para sa lahat. Para kay Leo. Para sa pagtanggap mo sa kanya. Ngumiti si Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kalsada. Maria, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi mo kailangang magpasalamat. Ginagawa ko to dahil gusto ko, dahil mahal ko kayong dalawa. Si Leo, parang anak ko na rin siya. Masaya akong kasama siya. Pero, alam kong hindi to madali. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Karamihan tatakbuhan ng sitwasyon ko. At hindi ako katulad nila. Hindi ako tumatakbo sa responsibilidad, lalo na kung ang responsibilidad na yon kasama ang taong mahal ko. Ang kanyang mga salita ay tila bumubuo ng isang matibay na pundasyon sa puso ni Maria. Ang pagdududa, unti-unting napalitan ng tiwala. Ang kanyang dating takot na masaktan ay tila lumiliit. Nagiging isang malabong alaala. Isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan, nag-uusap sila ni Daniel. Si Leo ay nasa sala, nanonood ng cartoon. Maria, may naiisip ako. Ano yon? Gusto ko sanang mag-outing tayo, tayong 3, sa beach. Gusto mo ba? Sa beach? Ang layo naman. Hindi naman, 1 oras lang, para makapag-relax tayo at para makapaglaro si Leo sa buhangin. Gusto ko siyang makitang masaya. Mahilig si Leo sa beach, pero masyado naman yatang gastos. Huwag kang mag-alala sa gastos, ako na bahala. Gusto ko lang na maging masaya tayo, tayong pamilya. Ang salitang pamilya ay nagpatigil kay Maria. Pamilya, ang pangarap na matagal na niyang pinaghawakan. Ang pangarap na akala niya kailanman ay hindi matutupad. Ngayon, narito si Daniel. Handang tuparin ang pangarap na yon, kahit na may kasama itong pasanin. Daniel, salamat talaga ha. Huwag mo na nga sabing salamat. Gawin mo lang ako masaya. Tanggapin mo ako ng buo. Yun lang ang gusto ko. Ang pagiging tapat ni Daniel, ang kanyang pagiging mapagmahal kay Leo, unti-unting nagpapalaya kay Maria mula sa kanyang sariling takot. Nagsimula siyang magplano ng kanilang kinabukasan kasama si Leo sa kanyang isip. Nakikita niyang sarili na kasama si Daniel, bumubuo ng isang pamilya. Ang lahat ng pagdududa ay nawala na. Ang pagmamahal ni Daniel, tila hindi nabawasan, bagkus ay lumalim pa. Isang hapon pagkatapos niyang sunduin si Leo sa school, habang naglalakad sila pa uwi, nagsalita si Leo. Tita, kailan po ulit pupunta si Kuya Daniel? Napangiti si Maria. Bakit? Miss mo na agad? Opo, masaya po siya kasama eh. Saka tinuturuan niya po ako maglaro ng basketball. Sabi niya magiging athlete daw po ako.
Naramdaman ni Maria ang kurot sa kanyang puso. Si Leo ay nakakapit na kay Daniel. Ang pagpapanggap na ito ay nagiging mas komplikado. Naging masaya si Leo kay Daniel at yun ang pinakamahalaga. Oo, pupunta ulit si Kuya Daniel. Palagi naman siya pumupunta, di ba? Opo, sana po. Palagi na lang po siyang kasama natin. Ang mga salita ni Leo ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Maria. Oras na. Oras na para aminin ang katotohanan. Naramdaman niyang matinding kagalakan at ginhawa dahil sa wakas ay makakatakas na siya sa bigat ng lihim at magsisimula sila ng isang tunay na relasyon. Isang tunay na walang bahid na pagpapanggap. Kinagabihan, bago matulog si Leo, hinalikan niya ito sa noo. Leo, may sasabihin ako sa iyo, pero sikreto lang muna natin ha. Ano po yun, tita? Gusto ko lang na malaman mo na mahal kita at mahal na mahal ka ni Kuya Daniel. Opo, mahal ko rin po si Kuya Daniel. Ngumiti si Maria. Ang ngiting yun ay puno ng pag-asa. Ang kanyang plano ay nagtagumpay. Ngayon kailangan niya lang tapusin ito ng tama. Ang pagtatago ng katotohanan ay mas masakit kaysa sa pag-amin nito. Ang tiwala ni Daniel ay nakuha niya at ngayon, oras na para ibalik ang tiwalang yun sa pamamagitan ng katapatan. Bukas, aaminin na niya ang lahat. Bukas magsisimula sila ng isang bagong kabanata. Walang lihim, walang pagpapanggap. Ang pag-ibig ni Daniel ay totoo at yun ang pinakamahalaga. Ang malambing na ilaw ng chandelier sa restaurant ay nagbibigay ng gintong kislap sa hapagkainan. Ang tunog ng kubyertos na nagtatama sa plato ay tila musika sa tainga ni Maria. Sa wakas, narito na ang sandali. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Isang kagalakan na matagal nang nawala at ngayon ay muling natagpuan. Nakaupo si Daniel sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pagmamahal. Ang lahat ay tila perpekto. Masarap ba ang pagkain, Maria? Tiningnan ni Maria si Daniel. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang ngiting yun ay hindi na nagtatago ng anumang pagdududa. Oo, Daniel, masarap. Pero may mas masarap pa akong sasabihin sa'yo. Kumunot ang no ni Daniel, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Talaga? Ano yun? Nagugutom na ako sa kwento mo, Maria. Hindi to kwento, Daniel. Ito ay totoo. At mahalaga. Seryoso ka ba? Bakit parang kinakabahan ka? Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Maria sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay maligamgam at nagbibigay ng kapanatagan. Sabihin mo lang. Alam mong handa ako makinig. Humugot ng malalim na hininga si Maria. Oras na. Ang bigat ng lihim ay matagal na niyang pasan. Ngayon oras na para ibaba ang pasaning yon. Daniel. Simula niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. May kailangan ako sabihin sa'yo. Isang bagay na hindi mo alam. Tungkol kay Leo. Napansin ni Daniel ang pagbabago sa tono ng boses ni Maria. Ang ngiti sa kanyang labi, unti-unting nawala. Tungkol kay Leo? May problema ba? Hindi ba siya nagkasakit? Hindi, wala nga siyang sakit. Pero si Leo, Daniel, hindi ko siya anak talaga. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tunog ng kubyerto sa ibang mesa ay tila lumakas. Naramdaman ni Maria ang paglalamig ng kamay ni Daniel sa kanyang palad. Nakita niya ang pagbabago na ekspresyon ni Daniel. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagmamahal kanina, unti-unting napuno ng pagkalito. Pagkatapos ay pagdududa. Anong ibig mong sabihin, Maria? Hindi mo siya anak? Pero sinabi mo sa akin na anak mo siya. Nainiwan ka ng ama niya. Bakit mo nasabi yun? Ang kanyang tinig ay mahina, halos hindi marinig, ngunit may bahid ng sakit. Alam kong mahirap intindihin, Daniel, pero kailangan ko kasing gawin yun eh. Si Lehi pamangkin ko. Anak ng kapatid ko na nasa ibang bansa. Madalas ko siyang alagaan, kaya madali para sa akin na
ipagpanggap siya na anak ko. Binitawan ni Daniel ang kamay ni Maria. Tumayo siya, ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay matalim. Nakatitig kay Maria na parang isang estranghero. Niloko mo ako, Maria? Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng pagkabigo. Pinaglaruan mo ang damdamin ko. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Tumayo si Maria, ang kanyang puso ay nagsisimulang bumilis. Hindi to ang reaksyon na inaasahan niya. Inakala niya na magiging masaya si Daniel, na mararamdaman nito ang ginhawa na hindi pala siya kailangan maging ama sa isang anak na hindi niya kadugo. Hindi kita niloko, Daniel. Naintindihan mo ba? Hindi ko ginawa yun para lokohin ka. Ginawa ko yun para subukin ka. Para malaman kung totoo ang pagmamahal mo. Kung handa ka bang tanggapin ang isang sitwasyong hindi ideal. Kung handa ka bang tanggapin ang hamon ng buhay. Ang boses ni Maria ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bahagi ng restaurant. Ang ibang kumakain ay tila napatingin sa kanila. Subukin ako? Tumawa si Daniel, isang mapait na tawa, na nagpatindig ng balahibo ni Maria. Subukin ako, Maria? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi to laro. Ang pagmamahal, hindi sinusubok sa ganyan. Alam mo ang tawag sa ginawa mo? Panlilin lang. Pero Daniel, ang dating kasitahan ko, iniwan niya ako. Nang malaman niya may problema ako sa pera, hindi niya ako tinanggap sa hirap. Kaya kailangan ko malaman kung ikaw ay totoo. Kung hindi ka katulad niya, gusto kong makita kung tatanggapin mo ako sa kabila ng lahat. At ginawa mo yun. Tinanggap mo si Leo, minahal mo siya. Kaya akala ko sa wakas, natagpuan ko ng tunay na pag-ibig. Akala mo? Niyugyug ni Daniel ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit. Akala mo, Maria? Ang sakit ng ginawa mo. Akala ko totoo ang lahat ng iyon. Akala ko sa wakas, mayroon akong pagkakataong maging isang ama. Napakurap si Maria. Anong ibig mong sabihin? Pagkakataong maging ama? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Daniel. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, puno ng matinding emosyon. Hindi mo alam, Maria. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang idea ng pagiging ama. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ko. Napakagat si Daniel sa kanyang labi. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ako maaari magkaanak, Maria. Ito ang dahilan kung bakit ako iniwan ng aking dating kasintahan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Maria. Ang mga salita ni Daniel ay tumagos sa puso ni Maria. Parang libu-libong karayom, ang kanyang hininga ay tila huminto. Ano? Hindi ka maaaring magkaanak? Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Oo, Maria, hindi ako maaaring magkaanak. Matagal ko nang alam. Ito ang pinakamalalim kong lihim. Ang pinakamalaking sakit na dinadala ko. Sinubukan ko nang tanggapin pero ang pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya, ng sariling anak ay mahirap bitawan. Unti-unting bumalik sa isip ni Maria ang lahat ng sinabi at ginawa ni Daniel. Ang kanyang pagiging masigasig kay Leo, ang kanyang mga salita na si Leo ay isang biyaya, ang kanyang pagiging handa na maging ama ni Leo. Ang lahat ay tila nagkakaroon ng bagong kahulugan, isang masakit na kahulugan. Kaya nang sinabi mong may anak ka, Maria, patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nakita ko to bilang isang biyaya, isang pagkakataong maging isang ama sa kabila ng aking kondisyon. Buong puso kong tinanggap si Leo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa pangarap kong magkaroon ng pamilya. Para sa pangarap kong magkaroon ng anak na tatawag sa akin ng papa. Ang bawat salita ni Daniel ay isang suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagsubok na inakala niyang magpapatibay sa kanilang relasyon ay naging dahilan ng pagkakabunyag ng isang masakit na katotohanan na nagwasak sa lahat. Ang kagalakan ni Maria ay napalitan ng matinding pagsisisi at sakit. Daniel, hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Kung alam ko lang. Nagsimulang mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman kung totoo ka. Kung matibay yung pagmamahal mo, hindi ko alam na may ganyan kang pinagdadaanan. Hindi mo alam. Siyempre hindi mo alam.
Dahil hindi mo ako pinagkatiwalaan, hindi ka naging tapat sa akin, Maria. Paano mo naisip na ang isang relasyon ay magsisimula sa panlilinlang? Paano mo naisip na ang pagsubok sa pamamagitan ng kasinungalingan ay magbubunga ng tunay na pagmamahal? Pero mahal kita, Daniel. Mahal na mahal. At napatunayan mo sa akin, tinanggap mo si Leo, minahal mo siya. Akala ko yun na eh. Akala ko magiging masaya ka na hindi ko talaga siya anak. Masaya? Paano ako magiging masaya sa kasinungalingan, Maria? Akala ko sa wakas, meron akong pagkakataong magkaroon ng isang pamilya. Isang bata na aalagaan ko, mamahalin ko, tuturuan ko. Ang pangarap na yon, binigyan mo ako ng pag-asa tapos kinuha mo rin sa akin. Mas masakit pa sa pag-iwan sa akin ng dating kasintahan ko. Dahil ikaw, Maria, ikaw nagbigay ng pag-asa, tapos ikaw rin na nagbasag. Ang mga luha ay umaagos na sa pisngi ni Maria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Daniel, patawarin mo ko. Hindi ka sinasadya. Hindi ko alam na ganyan ang sitwasyon mo. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin to. Pakiusap, maniwala ka. Ang lahat ng ginawa ko ay para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Para sa atin? Tumawa ulit si Daniel. Mas mapait kaysa kanina. Paano tayo magkakaroon ng kinabukasan kung ang pundasyon natin ay kasinungalingan? Paano ako magtitiwala sa iyo ulit, Maria? Paano ko titingnan ang mga mata mo at maniniwala na totoong sinasabi mo? Kung ang pinakamahalagang bahagi ng buhay mo, itinago mo sa akin at ginamit mo pa para subukin ako. Pero nagtapat na ako. Aaminin ko na. Kaya nga ako nandito para sabihin sa iyo ang totoo eh. At kailan mo balak sabihin ang totoo, Maria? Kung kailan lubos na akong nahulog? Kung kailan lubos na ako nagtiwala? Kung kailan lubos na ako nagplano na kinabukasan kasama si Leo? Ang bawat ngiti ko kay Leo, ang bawat laro namin, ang bawat yakap, lahat yun ay batay sa kasinungalingan mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit yun, Maria. Ang idea na ang bawat sandali ng kaligayahan na nararamdaman ko kasama si Leo, isang malaking palabas lang. Napakuyom si Maria ng kanyang mga kamay. Ay, hindi to palabas, Daniel. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ang pagmamahal ko kay Leo ay totoo. Ang intensyon ko, malaman kung totoo ka. Hindi ko alam na ganyan palang sitwasyon mo. Kung alam ko lang, Daniel, maniwala ka. Hindi ko gagawin to. Pakiusap mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Hayaan mo ako itama pagkakamali ko. Itama? Umiling si Daniel. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigo. May mga bagay na hindi na kayang itama, Maria. Ang tiwala, kapag nabasag, mahirap buuin. At ang pangarap na binigyan mo ng buhay, pagkatapos ay pinatay mo rin. Yun ang pinakamahirap tanggapin. Pero Daniel, ang pagmamahal ko sa iyo, yun ang totoo. Yun ang bumuo ng desisyon kong sabihin sa iyo ang katotohanan. Dahil mahal na kita. Kaya ayaw ko na magtago pa. Kung mahal mo ako, Maria, sana nagtapat ka na sa simula pa lang. Ang pagmamahal hindi nagsisimula sa panlilinlang eh. Ang pagmamahal nagsisimula sa tiwala, sa katapatan. At yun ang nawala sa akin ngayon. Nawalang tiwala ko sa iyo. Hinikit ni Daniel ang kanyang upuan. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa restaurant. Handa na siyang umalis. Daniel, wag pakiusap. Huwag kang umalis. Nagsimulang umiyak si Maria. Ang kanyang boses ay basag. Kailangan kita. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ka kayang mawala ni Leo sa buhay mo. Leo? Tumawa ulit si Daniel. Isang tawa na walang kagalakan. Si Leo, minahal ko siya, Maria. Pero ang lahat ng pagmamahal na yun, batay sa isang kasinungalingan. Paano ko siya titingnan ulit nang walang bahid ng sakit? Paano ko siya alagaan kung ang bawat tingin sa kanya, paalala ng pagpapanggap mo? Huwag mong sabihin yan, Daniel. Si Leo wala siya kasalanan, minahal ka niya. Naging masaya siya sa iyo. Huwag mo siyang iwan. Hindi ko siya iiwan, Maria. Ikaw ang nagtulak sa akin palayo. Ikaw ang nagbasag ng lahat.
Ang pagsubok mo sumira sa lahat ng meron tayo at sumira sa pangarap ko. Tumalikod si Daniel, nagsimulang maglakad palayo. Daniel! Pakiusap! Daniel! Sinubukan siyang habulin ni Maria. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala ay nawasak. Ang pangarap ay naglaho. Ang kagalakan ni Maria ay napalitan ng matinding pagsisisi at sakit. Ang kanyang pagsubok na inakala niyang magpapatibay sa kanilang relasyon ay naging dahilan ng pagkakabunyag ng isang masakit na katotohanan na nagwasak sa lahat. Ang tunog ng mga yabag ni Daniel papalayo ay ang pinakamalakas na tunog na narinig niya. Sumisira sa bawat hibla ng kanyang pag-asa. Daniel! Ang kanyang huling sigaw ay naging isang hikbi. Ngunit wala na si Daniel. Wala na ang pag-asa. Wala na ang pangarap. Naiwan si Maria sa gitna ng restaurant. Ang kanyang puso ay basag. Ang kanyang kaluluwa ay sugatan. Ang kanyang pagmamahal ay naging sanhi ng kanyang sariling trahedya. Ang tunog ng basag na baso sa sahig ng restaurant ay tila humahabol kay Maria habang tumatakbo siya palabas. Ang kanyang mga paa ay mabigat. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit ang init ng kanyang mga luha ay nagpapaso sa kanyang pisngi. Ang kanyang huling sigaw, Daniel, pakiusap! Ay nagpatuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Daniel! Daniel! Hintayin mo ko! Napakabilis ng mga yabang ni Daniel. Wala na siya. Naglaho na. Ang kanyang kotse ay umandar. Ang tunog ng makina ay tila nagpapahiwatig ng pagtatapos. Wag, hindi! Wag mo akong iwan! Napaluhod si Maria sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Ang kanyang mga hikbi ay bumulwak sa kanyang lalamunan. Sinasabayan ng tunog ng nagmamadaling mga sasakyan. Ang lahat ay nawala. Ang lahat ay nawasak. Ang pag-asa, ang pangarap, ang pagmamahal. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kailangan niyang tawagan si Daniel. Kailangan niyang ipaliwanag ulit. Walang sumasagot. Pakiusap, Daniel. Sagutin mo. Nag-iwan na lang siya ng isang mensahe. Daniel, please. Pakiusap, pakinig ka. Hindi ko alam ang sitwasyon mo. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin to. Mahal na mahal kita, Daniel. Maniwala ka. Ang lahat ng ginawa ko para sa atin. Para lang malaman kung totoo ka. Hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko intensyon na sirain ang pag-aarap mo. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Mag-usap tayo, pakiusap. Huwag ka nang magalit, oh. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Napatigil ang kanyang boses. Napalitan ng matinding hikbi. Ang kanyang telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang lamig ng kalsada ay dumaloy sa kanyang katawan, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Ang sumunod na umaga ay tila walang kulay. Ang sikat ng araw ay tila hindi na nagbibigay ng init. Nakaupo si Maria sa kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang buhok ay magulo. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang telepono. Walang tawag, walang text, walang kahit ano mula kay Daniel. Pakiusap, Daniel, kahit isang text lang. Kinuha niya ulit ang telepono. Daniel, kamusta ka? Pakiusap, mag-reply ka. Nag-aalala ako. Gusto kong malaman kung maayos ka. Gusto kong magpaliwanag ulit. Gusto kong ayusin ang lahat, pakiusap. Pagkalipas ng ilang minuto, wala pa rin. Nagpadala ulit siya. Daniel, alam kong galit ka, naiintindihan ko, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag. Hindi ako masamang tao. Nagkamali lang ako, oo. Mahal kita, Daniel. Mahal na mahal. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang bawat minuto ay tila isang araw. Ang kanyang puso ay kumikirot sa bawat paglipas ng oras nang walang sagot.
Maria, gising ka na ba? Kakain na tayo. Narinig niya ang boses ng kanyang ina mula sa labas ng kwarto. Tumayo si Maria. Ang kanyang mga paa ay tila walang lakas. Kailangan niyang magpanggap na maayos siya para kay Leo. Paglabas niya, nakita niya si Leo na abala sa paglalaro ng kanyang mga laruan sa sala. Ang inosente nitong muka ay nagbigay ng kurot sa kanyang puso. Si Leo, ang inosenteng bata na ginamit niya para sa kanyang pagsubok. Si Leo na minahal ni Daniel. Good morning, tita! Pilit nang ngumiti si Maria. Good morning, Leo. Umupo siya sa hapagkainan. Ang kanyang ina ay naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Ngunit wala siyang gana. May problema ba, anak? Bakit parang hindi ka nakakatulog? Wala po, ma. Masama lang po ang pakiramdam ko. Talaga? Gusto mo bang ipagtimpla kita ng gamot? Hindi po. Kaya ko po to. Sa buong umaga, patuloy na nagtetext si Maria kay Daniel. Ang bawat mensahe ay puno ng pagmamakaawa, pagsisisi at pag-asa. Ngunit ang kanyang telepono ay nanatiling tahimik. Lumipas ang mga araw, 1 linggo, pagkatapos ay 2 linggo. Ang telepono ni Daniel ay nanatiling tahimik. Ang bawat tawag ni Maria ay napupunta sa voicemail. Ang bawat text niya ay walang sagot. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nabubura. Napapalitan ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Isang hapon habang naglalaro si Leo sa sala, lumapit ito kay Maria na nakaupo sa sofa, nakatingin sa kawalan. Tita? Kailan po ulit pupunta si Kuya Daniel? Miss ko na po siya eh. Ang mga salita ni Leo ay tila tumusok sa puso ni Maria. Napaigtad siya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pader. Si Kuya Daniel, busy siya, Leo. Busy po? Bakit po hindi na siya naglalaro sa akin? Dati po, palagi po siya pumupunta. Napakagat si Maria sa kanyang labi. Paano niya ipapaliwanag sa inosenteng bata ang sakit na ginawa niya? Paano niya sasabihin na ang Kuya Daniel na minahal nito ay maaaring hindi na babalik pa? Marami lang siyang ginagawa, Leo. Importante ang trabaho niya. Pero sabi niya po, pupunta po siya sa beach kasama tayo. Kailan po tayo pupunta sa beach, tita? Ang mga salita ni Leo ay nagpalabas ng luha sa mga mata ni Maria. Ang pangarap na yon, ang pangarap na binuo ni Daniel para sa kanila. Ang pangarap na sinira niya. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko alam. Ang kanyang boses ay basag. Umiiyak po ba kayo, tita? May masakit po ba sa inyo? Lumapit si Leo, hinaplos ang kanyang pisngi. Wala, Leo, wala. Napuwing lang si tita. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Pilit na ngumiti si Maria, pinunasan ang kanyang luha. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging maayos ang lahat. Ang bawat tanong ni Leo tungkol kay Daniel ay lalong nagpapadagdag sa pasakit ni Maria. Ang bawat alaala ng tawanan ni Daniel at Leo ay tila isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Tita, tawagan niyo po si Kuya Daniel. Sabihin niyo po, miss ko na po siya. Sabihin niyo po, gusto ko po siyang makasama ulit. Napakagat si Maria sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang pagmamakaawa sa tinig ni Leo ay nagpabigat sa kanyang puso. Leo, hindi ko siya matatawagan ngayon. Bakit po? Galit po ba siya sa akin? Hindi siya galit. Hindi siya galit sa iyo, Leo. Hindi. Hindi ko niya kailanman kagagalitan. Siya ang pinakamabait na tao na nakilala ko. Hindi siya nagagalit sa mga bata. Hindi siya nagagalit sa iyo. Bakit po hindi na siya pumupunta? Dahil may problema kami ni Kuya Daniel. Hindi tungkol sa iyo, Leo. Problema namin. At hindi ko alam kung kailan siya babalik. Hindi ko alam kung babalik pa siya. Ang mga luha ay muling umago sa pisngi ni Maria. Hindi niya kayang itago ang sakit. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig. Tita, huwag po kayong umiyak. Malungkot po ako kapag umiiyak kayo. Sorry, Leo. Sorry. Isang hapon, habang nag-iisip si Maria,
Isang idea ang pumasok sa kanyang isip. Ang pamilya ni Daniel. Siguro kung kakausapin niya ang pamilya ni Daniel, baka maintindihan nila. Baka sila ang makatulong para makausap niya ulit si Daniel. Kinuha niya ang telepono. Hinanap ang numero ng kapatid ni Daniel. Si Aling Nena. Matagal na rin silang nagkikita sa mga family gathering. Hello? Ang boses ni Aling Nena ay matigas. Aling Nena, si Maria po to. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Bakit ka tumawag, Maria? Ang boses ni Aling Nena ay hindi na matigas ngunit malamig, puno ng pagkabigo. Aling Nena, gusto ko lang po sana magpaliwanag. Tungkol po kay Daniel. Alam ko po nagalit siya at siguro po alam niyo na rin po ang nangyari pero pakiusap po, makinig po kayo. Hindi ko po sinasadya ang lahat. Nagkamali po ako. Gusto ko po sanang makausap si Daniel. Hindi po niya sinasagot ang mga tawag ko. Pakiusap po, tulungan niyo po ako. Tulungan ka? Bakit ka namin tutulungan, Maria? Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pait. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo sa kapatid ko? Alam mo ba kung gaano siya nasaktan at nasasaktan ngayon? Ang pangarap niya, Maria. Ang pangarap niyang maging ama. Binigyan mo siya ng pag-asa tapos niloko mo lang siya. Ginawa mo siyang mangmang. Hindi po, Aling Nena. Hindi ko po siya niloko. Hindi ko po alam ang sitwasyon niya eh. Kung alam ko lang po, hindi ko po gagawin yun. Ang intensyon ko po malaman kung totoong mahal niya ako. Dahil nasaktan na po ako dati. Gusto ko lang po makasigurado. Makasigurado? Sa pamamagitan ng panlilinlang? Hindi ganyan ang pagmamahal, Maria. Ang pagmamahal nagsisimula sa katapatan, hindi sa kasinungalingan. Ang kapatid ko, Maria, may kondisyon. Hindi siya maaaring magkaanak. Ito ang dahilan kung bakit siya iniwan ang dating kasintahan niya. Ang sakit na yun, Maria, ay matagal na niyang pinasan. At ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa kanya. Tapos ikaw rin ang nagbasag. Mas masakit pa sa dati dahil ikaw ang taong minahal niya, ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tumagos sa puso ni Maria. Nagpapabigat sa kanyang pagsisisi. Aling Nena, pakiusap. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya. Gusto ko pong ayusin ang lahat. Mahal na mahal ko po si Daniel at mahal na mahal din po niya si Leo. Mahal? Anong mahal ang pinagsasabi mo? Ang pagmamahal na yun ay batay sa kasinungalingan mo. Akala niya may anak ka. Akala niya sa wakas may pagkakataon siyang maging ama. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa kanya yun. Hindi mo alam kung gaano siya nasaktan ngayon. Huwag mo na siyang guluhin, Maria. Hayaan mo siyang maghilom. Hindi ka na namin kailanman papayagan lumapit sa kanya. Pero Aling Nena, pakiusap. Wala nang pakiusap, Maria. Ang ginawa mo hindi mapapatawad. Sinira mo ang tiwala niya. Sinira mo ang pangarap niya at sinira mo ang reputasyon mo sa aming pamilya. Huwag ka nang tumawag ulit. Huwag mo na siyang guluhin. Hayaan mo na lang siya. Ang tawag ay naputol. Naiwan si Maria. Ang kanyang telepono ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang kamay. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Hindi lamang sa paningin ni Daniel, kundi pati na rin sa komunidad na nakasaksi sa kanilang pagmamahalan. Ang lahat ng pinaghirapan niyang itago, ang lahat ng pilit niyang pinatunayan ay naglaho sa isang iglap. Bumalik siya sa kanyang kwarto, tumingin sa salamin. Ang kanyang mukha ay namamaga, ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang sariling refleksyon ay tila hindi na niya kilala. Ang kanyang pagsubok ay hindi lamang sumira sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa pangarap ng isang tao at sa kanyang sariling dangal. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik na umalingaw-ngaw sa silid. Bakit, Maria? Ang sama-sama mo. Ang sama-sama mo. Maling-mali ang ginawa mo. Ang sakit ay hindi na lang para kay Daniel. Ang sakit ay para na rin sa kanya. Ang sakit ng pagsisisi. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagiging nag-iisa. Ang kanyang pagmamahal ay naging sanhi ng kanyang sariling trahedya. Walang makakapagpabalik sa nakaraan. Walang makakapagpabago sa katotohanan. Si Daniel ay wala na.
Ang pangarap ay wala na, at ang kanyang puso ay basag. Ang mga araw ay dumaloy na tila tubig sa ilog, mabagal at walang direksyon. Ang bawat umaga ay nagdadala ng parehong bigat. Ang bawat gabi ay nagdadala ng parehong lamig. Nakaupo si Maria sa dulo ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, ngunit walang nakikita. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon sa kanyang palad. Maria, anak, gising ka na ba? Narinig ni Maria ang boses ng kanyang ina mula sa labas sa pintuan. Hindi siya sumagot. Wala siyang lakas. Maria, kakain na tayo. Hindi ka pa kumakain mula kagabi. Wala po akong gana, ma. Ang kanyang boses ay basag, halos pabulong. Anak, hindi ka naman ganyan. May sakit ka ba? Bakit ka ganyan? Hindi ka na lumalabas. Hindi ka na nakikipag-usap. Ayos lang po ako, ma. Ayos? Hindi ka ayos, Maria. Nakikita ko. Ano bang nangyayari sa inyo ni Daniel? Bakit hindi na siya dumadalaw? At bakit ang lungkot-lungkot mo? Huminga ng malalim si Maria, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Wala po, ma. Nag-away lang po kami. Nag-away? Ganyan ba kalaki ang away niyo? Para hindi na siya magpakita? At bakit pati si Leo nalulungkot din? Hinahanap niya si Daniel. Ma, pakiusap. Huwag niyo na po akong tanungin. Masakit pa po. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, narinig ni Maria ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Umupo sa tabi niya, hinaplos ang kanyang likod. Anak, nandito lang ako ha. Kung kailangan mo na kausap, sabihin mo lang. Hindi ko man maintindihan ang lahat pero handa akong makinig. Ma, nagsimulang manghilid ang luha sa mga mata ni Maria. Nagkamali po ako, ma. Malaking pagkakamali. Anong pagkakamali, anak? Sabihin mo sa akin. Si Leo, ma. Sinabi ko po kay Daniel na anak ko siya nung una. Tapos po, binawi ko. Nung napatunayan kong mahal niya ako. Napanganga ang kanyang ina. Ano? Pero bakit? Bakit mo ginawa yung Maria? Alam mong mali yun. Gusto ko lang po siyang subukin, ma. Gusto ko lang po malaman kung totoo yung pagmamahal niya. Kung handa ba siyang tanggapin ng isang sitwasyong hindi ideal. Dahil po sa nangyari sa akin dati, ayoko na pong masaktan ulit. Pero anak, hindi yun ang paraan. Ang pagsubok sa pagmamahal sa pamamagitan ng panlilinlang ay mali. Hindi yun magandang pundasyon para sa isang relasyon. Alam ko na po mga yun po. Alam ko na, pero huli na po eh. Sinabi ko na po sa kanya ang totoo. Nagalit po siya. Sinabi po niya na niloko ko siya, na pinaglaruan ko ang damdamin niya. At ano ang sinabi niya? Bakit gano'n na lang mga reaksyon niya? Sinabi po niya na hindi po siya maaaring magkaanak, ma. Yun po ang pinakamalalim niyang lihim. Yun po ang dahilan kung bakit siya iniwan ng dating kasintahan niya. At ang sinabi ko po na may anak ako, nakita po niya si Leo bilang isang biyaya, isang pagkakataong maging ama. Kaya po buong puso niya pong tinanggap si Leo. Hindi lang po para sa akin, kundi para po sa pangarap niya magkaroon ng pamilya. Napakagat ang kanyang ina sa kanyang labi, ang kanyang mga matay puno ng lungkot. Nako, anak. Anak ko, yan pala. Kaya pala ganun na lang ang pagtanggap niya kay Leo. Hindi ko rin alam yun. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ang plano mo? Natakot po ako, ma. Natakot po ako na pigilan niyo ako. Gusto ko lang po ng katiyakan. Gusto ko lang po ng pagmamahal na matibay. Ang pagmamahal na hindi ako iiwan sa oras ng paghihirap. Pero ngayon, mas masakit pang nangyari, di ba? Dahil sa kagustuhan mong maging sigurado, sinira mo tiwala niya at sinira mo ang pangarap niya. Hindi mo lang siya sinaktan, anak. Sinira mo pag-asa niya. Alam ko po, ma. Alam ko po. Wala na po siya. Hindi na po siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi na po siya nagre-reply sa mga text ko. At ang kapatid po niya, kinausap ko po. Sinabi po niya na huwag ko na raw po siyang guguluhin. Nasinira ko ng reputasyon ko sa kanila at sa komunidad. Bumuntong hininga ang kanyang ina. Narinig ko rin ang mga bulungan, anak. May mga kapitbahay na nagtatanong. May mga nagsasabi na niloko mo raw si Daniel na hindi raw magandang ginawa mo.
Niyakap ni Maria ang kanyang ina. Ang kanyang mga hikbi ay bumulwak. Wala na po, ma. Wala na po si Daniel. Wala na po ang pangarap. Ang sama-sama ka. Bakit ko po ginawa yun? Bakit ko po sinira ang lahat? Hindi mo sinasadya, anak. Nagkamali ka lang. Pero ang mahalaga, natuto ka. Mahirap man ngayon pero kailangan mong bumangon para sa sarili mo at para kay Leo. Si Leo, ma. Hinahanap niya po si Daniel. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Ang sakit-sakit po. Ang sakit-sakit. Sabihin mo ang totoo, anak. Sa parang maiintindihan niya. Hindi mo kailangang magsinungaling sa kanya. Si Leo ay inosente. Hindi niya kasalanan ang nangyari. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Ang pagkawala ni Daniel ay naging isang malalim na sugat sa puso ni Maria. Araw-araw nakikita niya ang epekto ng kaniyang mga desisyon. Isang umaga habang nag-aalmusal sila, nagsalita si Leo. Tita, kailan po ulit pupunta sa parke kasama si Kuya Daniel? Napakagat si Maria sa kanyang labi. Hindi ko alam, Leo. Hindi ko alam. Pero sabi niya po, maglalaro po kami ng basketball. Sabi niya po, magiging athlete daw po ako. Naramdaman ni Maria ang kurot sa kanyang puso. Ang mga pangako ni Daniel na ngayon ay tila walang saysay. Siguro, Leo, may ibang magtuturo sa'yo ng basketball. Si Lolo, gusto mo bang turuan kanya? Umiling si Leo. Gusto ko po si Kuya Daniel. Siya po ang magaling. Huminga ng malalim si Maria. Leo, makinig ka. Si Kuya Daniel, hindi na siya babalik. Hindi na siya makakapunta dito. Lumaki ang mga mata ni Leo. Bakit po, tita? Bakit po hindi na siya babalik? Hindi ko na po ba siya makikita? Hindi ko alam, Leo eh. Pero hindi na siya babalik. Pasensya na, anak. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Leo. Pero gusto ko po si Kuya Daniel. Gusto ko po siyang makasama. Niyakap ni Maria si Leo ng mahigpit. Ang kanyang sariling luha ay umagos. Alam ko, Leo. Alam ko. Pasensya ka na, ha? Pasensya na sa lahat. Naramdaman niya ang sakit ng pagkawala ng pag-asa. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi pati na rin para kay Daniel at sa pangarap nitong maging isang ama. At ngayon, para na rin kay Leo na nawala ng isang Kuya Daniel na minahal nito. Ang kanyang pagmamahal ay naging sanhi ng kanyang sariling trahedya. Ang bulungan sa komunidad ay naging mas malakas. Sa tuwing lumalabas si Maria, pakiramdam niya lahat ng mata ay nakatitig sa kanya. Ang mga ngiti ay hindi na totoo. Ang mga pighati ay puno ng pagdududa. Isang hapon habang bumibili siya sa tindahan, narinig niya ang dalawang babae na nagbubulungan. Yan bang babaeng niloko si Daniel? Oo, siya nga. Kawawa naman si Daniel, di ba? Akala niya may pamilya na siya tapos kasinungalingan lang pala ang lahat. Oo, kaya pala. Ang ganda pa naman ng ugali ni Daniel tapos ganun ang gagawin sa kanya. Ay, hindi ko nga rin akalain na may ganung ugali pala siya. Ang tahimik lang tingnan. Napakuyom si Maria ng kanyang kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit wala siyang masabi. Ang kanyang mga paa tila nakadikit sa sahig. Nagbayad siya at mabilis ang umalis. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ina. Maria, may bisita ka, si Aling Rosa. Kumunot ang noon ni Maria, si Aling Rosa ay isang chismosa sa kanilang lugar. Bakit po siya nandito? Hindi ko alam. Gusto ka raw kausapin. Pumasok si Maria sa sala. Nakaupo si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maria nang puno ng paghusga. Maria, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Ayos lang po ako, Aling Rosa. Ayos? Talaga? Nako, narinig ko ang balita tungkol sa inyo ni Daniel. Huminga ng malalim si Maria. Aling Rosa, kung tungkol po dyan, wala po akong gustong pag-usapan. Nako Maria, bakit naman? Ang ganda-ganda ng relasyon nyo tapos biglang ganyan. Ang kapatid ni Daniel, kinausap ko. Ang lungkot-lungkot niya, sinabi niya sa akin ang lahat. Aling Rosa, pakiusap po. Maria, bakit mo ginawa yun? Bakit mo niloko si Daniel?
Ang bait-bait ng tao. Ang dami niyang ginawa para sa'yo, para kay Leo, tapos kasinungalingan lang pala ang lahat. Alam mo ba kung gaano kasakit yun para sa kanya? Lalo na't hindi siya maaaring magkaanak. Ang tagal niyang pinangarap maging ama tapos ikaw, binigyan mo siya ng pag-asa tapos kinuha mo rin. Ang bawat salita ni Aling Rosa ay tumusok sa puso ni Maria. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pagsisisi. Aling Rosa, hindi ko po sinasadya. Nagkamali lang po ako. Nagkamali? Hindi yan pagkakamali, Maria. Yan ay panlilin lang, panluloko. Hindi magandang ginawa mo. Nasira ang pangalan mo sa komunidad. Lahat kami nagulat. Hindi namin akalain na kaya mong gawin yan. Hindi niyo po alam ang buong kwento, Aling Rosa. Ang alam namin, niloko mo ang isang mabuting tao. At yun ang mahalaga. Kaya siguro mas mabuti kung mag-iingat ka na lang. Hindi na magiging madali para sa iyo magtiwala ulit. At hindi na rin maging madali para sa iba na magtiwala sa iyo. Tumayo si Aling Rosa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sige Maria, mag-iingat ka na lang. Sana matuto ka sa pagkakamali mo. Umalis si Aling Rosa, naiwan si Maria na nakaupo sa sala. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Ang kanyang ina ay lumapit, hinawakan ang kanyang balikat. Anak, huwag mo na lang silang pansinin. Paano ko po hindi papansinin, Ma? Ang sakit. Ang sakit ng lahat. Ang lahat ng tao tinitingnan ako ng iba. Ang lahat ng tao hinusgahan ako. Wala na po akong mukhang maiharap pa. Kailangan mong maging matatag, Maria. Nagkamali ka, oo. Pero hindi yun ang katapusan ng mundo. Kailangan mong tanggapin ang consequence ng mga desisyon mo at kailangan mong bumangon. Paano pa po ako babangon, Ma? Kung ang lahat ng pag-aaral ko'y gumuhon. Kung ang lahat ng pinaniniwalaan ko nawala. Kung ang taong minahal ko nagsobra galit sa akin. Ang bata na minahal ko nagsobra nalulungkot dahil sa akin. Niyakap ng kanyang ina si Maria na mahigpit. Dahil may Leo ka, anak. May pamilya ka, hindi ka nag-iisa. At sa huli, ang mahalaga, ang pagpapatawad sa sarili. Hindi ka man mapatawad ni Daniel, pero kailangan mong patawarin ang sarili mo at matuto. Yan ang pinakamahalagang aral. Ngunit sa mga sandaling yon, ang mga salita ng kanyang ina ay tila ba walang kahulugan. Ang tanging nararamdaman ni Maria ay ang matinding pagsisisi, ang pag-isa at ang sakit ng pagkawala. Ang kanyang pagsubok hindi lamang sumira sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa pangarap ng isang tao at sa kanyang sariling dangal. Ang kanyang pagmamahal ay naging sanhi ng kanyang pinakamalaking trahedya. Walang happily ever after para kay Maria. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang mga lihim at pagsubok na naglalayong magpatunay ng pag-ibig ay maaaring magwasak sa pundasyon nito. Kita, tapos na po ako mag-aral! Narinig ni Maria ang boses ni Leo na ngayon 10 taong gulang na mula sa loob ng bahay. Lumaki na si Leo, matangkad na at masigla. Ngunit ang kanyang mga tanong tungkol kay Kuya Daniel unti-unting nawala sa paglipas ng panahon, napalitan ng tahimik na pagtanggap. Talaga, ang galing naman ng bayani ko. Pumasok si Leo sa balkonahe, ang kanyang muka puno ng kagalakan. Umupo siya sa tabi ni Maria, sumandal sa kanyang balikat. Tita, may tanong po ako. Ano yun, anak? Bakit po kayo palagi malungkot pag tinitingnan niyo po ang larawan na yan? Napabuntong hininga si Maria. Ang tanong ni Leo ay tumago sa kanyang puso. Hindi niya kaya magsinungaling sa bata. Dahil po sa Kuya Daniel mo, Leo, at sa akin. Bakit po? Ano po bang nangyari sa inyo? Nagkamali po si tita, anak. Malaking pagkakamali. Dahil po sa pagkakamali ko, nawala po si Kuya Daniel sa atin. Kumunot ang no ni Leo. Pero po, mabait po siya, diba? Bakit po siya nawala? Dahil po sa kasinungalingan ni tita, anak. Gusto ko po kasing subukin kung totoo ang pagmamahal niya. Hindi ko po sinabi sa kanya na pamangkin lang kita. Nagpanggap po ako na anak kita. At ang malaman niya po ang totoo, nasaktan po siya ng sobra. Dahil po, hindi po siya maaaring magkaanak, Leo. At nang sinabi ko na may anak ako, nagkaroon siya ng pag-asa na maging ama. Binigyan ko siya ng pag-asa tapos sa huli kinuha ko rin. Napakagat si Leo sa kanyang labi.
Hindi ko po maintindihan, tita. Alam ko, anak, at hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Ang mahalaga, matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Hindi magandang magsinungaling, Leo. Kahit na ang intensyon mo ay mabuti. Dahil ang kasinungalingan, kahit anong liit, makakasira ng tiwala yan. At ang tiwala kapag nawala, mahirap nang ibalik. Niyakap ni Leo si Maria. Hindi ko po maintindihan, tita. Pero hindi po ako galit sa inyo. Mahal ko po kayo. Naramdaman ni Maria ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Salamat, anak. Mahal na mahal din kita. Kaya nga, kailangan ko maging matatag para sa iyo at para sa sarili ko. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy, ngunit may daladala siyang matinding paasanin ng pagsisisi at kalungkutan. Ang pag-ibig na inaasahan niya magiging kanyang kaligayahan ay naging dahilan ng kanyang pinakamalaking trahedya. Isang hapon, habang nagkakape sila ng kanyang ina sa kusina, nagsalita siya. Ma, naalala niyo po ba si Daniel? Oo naman, anak. Paano ko naman makakalimutan? Ang laking bahagi niya sa buhay mo. Kahit panandalian. Ang sakit pa rin po, ma eh. Ang sakit pa rin ng pagsisisi. Kung sana nagtapat na lang ako sa simula pa lang. Kung sana hindi ko siya sinubok. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Nangyari na. Ang mahalaga nga ay natuto ka. Hindi mo man naibalik ang tiwala niya, pero ang aral na natutunan mo, yun yung mahalaga, diba? Pero ang hirap po eh. Hirap na ang bumangon. Ang hirap bang magtiwala ulit sa sarili ko at sa iba? Natural lang yan, anak. Ang sugat naghihilom pero ang peklat nananatili. Yan ang paalala ng nakaraan para hindi na magkamali ulit. Pero bakit po ganito? Bakit po parang ako lang yung nagdurusa? Si Daniel siguro masaya na siya ngayon. May pamilya na siguro siya. Hindi natin alam, anak. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ang mahalaga, ang paghilom ng sarili mo. Ang pagpapatuloy ng buhay mo. Hindi mo kailangang magpakasal para maging masaya. Hindi mo kailangang magkaroon ng kasintahan para maging buo. Pero ma, ang pangarap ko magkaroon ng sarili pamilya nasira po eh. Hindi nasira, anak. Nagbago lang. May pamilya ka. Si Leo, kami. Hindi ka nag-iisa at ang pagmamahal, Maria, hindi lang sa isang lalaki. Ang pagmamahal nasa lahat ng nasa paligid mo. Sa trabaho mo. Sa pag-aalaga mo kay Leo, sa pagmamahal mo sa amin. Sana po, ma. Sana po kayanin ko. Kaya mo yan, anak. Naniniwala ako sa iyo. Ang mahalaga ang katapatan. Sa susunod na magmamahal ka, Maria, maging tapat ka. Walang lihim, walang pagsubok. Dahil ang pagmamahal, hindi sinusubok, pinaniniwalaan. Ginagalang at inaalagaan yan. Si Maria ay nanatiling single, nakatuon sa kanyang trabaho at sa pag-aalaga kay Leo. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na ang pagsubok sa pag-ibig sa pamamagitan ng panlilinlang ay maaaring magdulot ng mas malalim na sugat kaysa sa anumang pagdududa. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit mayroon na ring kapayapaan. Ang kapayapaan ng pagtanggap sa katotohanan. Ang kanyang pagmamahal ay naging sanhi ng kanyang pinakamalaking trahedya, ngunit sa trahedyang yun, natagpuan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang aral ng katapatan, ang aral ng pagpapatawad sa sarili, at ang aral ng pag-ibig sa tunay na anyo nito ay hindi kailanman kailangang subukin. Ito ay dapat tanggapin, pahalagahan, at panatilihin ng buong katapatan. Ang kwento ni Maria ay hindi nagtapos sa isang masayang kabanata, ngunit nagtapos ito sa isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy. May pasanin man, ngunit mayroon na ring karunungan. Ang kanyang pag-ibig ay isang trahedya, ngunit ang kanyang aral ay walang katapusan.